So, good evening, everyone. For the part 2 of my report, I'll be presenting on oncogenic viruses, the features, and the relevance. So, we'll focus on their distinguishing features and clinical relevance base sa ating syllabus. So, next. What what are oncogenic viruses? So, oncogenic viruses are viruses that produces tumors in hosts or induce malignant transformation of cells in culture. So, they are called oncogenic viruses. So, basically, yung virus na to, yung mga virus na nagpo-produce ng tumors or tinatransform nila yung normal cells into malignant one. And kumbaga para silang hijacker sila, hina-hijack nila yung normal na cell. So, nag-i-interfere sila ng normal cell growth control. O minsan pinapabagal nila or pinapabilis nila yung development and growth ng cell, and minsan binabago pa nila yung structures nito para sila yung mag-proliferate. And globally, according kay Google, about 1 to 5 cancers are linked to viral infections. And next, we have two types of viruses dito, which are the DNA viruses and RNA viruses. And as you can see, the DNA viruses here are Papovaviridae, which consist of papillomavirus and polyomavirus. And we also have Poxviridae and Adenoviridae. So, short description lang dito. Familiar naman tayo sa human papillomavirus, HPV. So, um, isa siyang STI or sexually transmitted infection. So, yung HPV na to is nagkakos siya ng cervical cancer, penile cancer, and vulvar and oropharyngeal cancer. And kung makikita nyo rito, yung nasa screen natin, ito yung sakit na nag-manifest sa skin ng ating pasyente. But good thing naman dito, meron na siyang meron siyang vaccine para maiwasan 'to. And oo nga pala, yung features kasi niya is ina inactivates dine-deactivate or inactivates yung tumor suppressor na P53 and RB. So, yung tumor suppressor ng cell natin na P53 and RB, parang namamatay siya or nasha-shutdown siya. So, ang mangyayari, kapag wala ng tumor suppressor, wala nang magsusuppress sa tumor and magpa-proliferate and magma-manifest yung HPV. Next here is the polyomavirus. Parang ito, yung nandito sa example ko, nag-manifest lang din siya sa skin. So, bihira lang siya, rare, but aggressive skin cancer. So, sa balat siya. Yun. For the next one, the Poxviridae, specifically the example dito na Molluscum contagiosum, medyo nag-hesitate ako dito kasi ang sabi, um, hindi siya, hindi siya clearly oncogenic or tawag dito, included for completeness. So, parang nagdalawang isip ako isama sa report. So, nandito naman na siya. Yung Poxviridae na to is nagkakos siya ng benign skin lesion dito. Yan. Pero, yun nga, hindi siya considered as oncogenic sa mga tao. Ang ating next dito ay yung Adenoviridae. Yung adenovirus na to is natatransform niya yung cells in culture, basically. But sa mga tao, nagkakos siya ng respiratory, eye, and intestinal infections. So, next natin is the herpes viridae. So, marami tayo dito example ng herpes viridae such as herpes simplex virus 1,
simplex virus 2, Epstein-Barr virus. Kung maaalala nyo, itong mga to, nabanggit ko siya kanina sa report ko. Ito, yung hepatitis B virus din, kasama rin siya doon. Nagkakos siya ng inflammation ng organs. So, kasama rin pala siya dito sa may oncogenic viruses. So, ang example natin dito is yung Epstein-Barr virus or EBV. Nagkakos siya ng lymphoma or problema sa ating lymph nodes or lymphatic system, nasopharyngeal carcinoma, and other types of lymphoma. So, ano siya? Latent infection sa latent infection siya sa B cells ng katawan natin or ng ating system. Next naman yung herpes simplex virus 2. Sabi rito, possible na nagli-link siya sa cervical cancer sa mga babae, though wala pa masyadong evidence. Yung cytomegalovirus naman, may sufficient studies naman na dito, but kagaya ng yung pox viridae ko kanina, hindi siya clearly oncogenic virus. Next naman dito yung hepatnaviridae, specifically the hepatitis virus. So, yung hepatitis virus or HPV, nagpupunta siya sa may host DNA. Then, nagkakos siya ng chronic inflammation. So, kagaya ng sa discussion ko kanina ng hepatitis virus. So, hina-hijack niya yung DNA, specifically yung DNA ng cell natin, na nagkakos ng inflammation na nagli-lead sa mga sakit sa liver, like carcinoma or hepatocellular carcinoma, cancer sa cell ng ating liver. Ang relevance naman dito ay meron tayong vaccine na available. Next is, meron tayong dalawang example ng RNA viruses. We have the Retroviridae and Flaviviridae. So sa Retroviridae, we have HTLV1 and HTLV2 or human T lymphotropic virus type 1 and type 2. Ano ba yung pagkakaiba nila? So, sa type 1, nagkakos siya ng adult T leukemia or lymphoma. Retroviral transformations, isa siyang retroviral transformations sa T cells ng ating katawan. Sa HTLV2 naman, kung yung V1 na to is nagkakos siya ng cancer and leukemia, in some cases, yung HTLV2 naman is less clearly linked to cancer. So, bihira sila, rare sila, basically, na cases. But, isa rin siya sa mga aggressive type ng leukemia. Specifically, or especially sa mga endemic regions, kagaya ng Asian region. Next, we have the Flaviviridae or hepatitis C virus na natakal ko rin kanina. So, as we all know, chronic yung causes niya. Nagkakos siya ng chronic hepatitis or cirrhosis and liver cancer. And ang distinguishing features naman niya ay dito. Nga pala, fun fact lang, dahil nga nagkakos siya ng liver cancer and chronic siya, isa siya sa leading, if not the top one, na nagkakos ng liver transplantation or siya yung dahilan ng liver transplant sa maraming cases. Wala siyang vaccine, kagaya na sinabi ko kanina, but curable siya with antivirals. Next, ito naman yung summary ng ating mga sinabi ko kanina. Yung viruses, types, cancer na binibigay nila sa katawan, yung features nila, and yung availability ng vaccines. Yung HPV virus, meron na tayo dito sa Pilipinas noon. And yung HBV or hepatitis B virus, meron din tayo. Hepatitis C, wala.
Ah, Eto, yung HPV na 'to parang matatakal ko sa next slides kasi papakita ko rito yung kung paano yung process ng virus sa katawan natin or sa cell. So let's answer this question. What are oncogenes and how do they originate in a normal cell? And ano yung role nila sa pagkakos ng cancer? So viral oncogene are the genes that stimulate transformation of a normal cells into malignant cells. And gene resembling viral oncogenes are present in normal cell as well as in malignant cell. So walang pinagkaiba. Yung normal and malignant cell, meron silang parehas na gene na nagre-resemble sa viral oncogenes. And oncogenes present in malignant cells are called cellular oncogenes, while similar genes in a normal cell are called proto-oncogenes. So, they are the viruses na nagkakos ng cancer by interfering with oncogenes. So, proto-oncogenes are like sorry for the interruption. Let's say, sabihin na lang natin na, di ba, yung virus ay nagkakos ng cancer by interfering with these oncogenes. So, specifically yung proto-oncogenes. Sabihin na natin yung proto-oncogenes na yun is meron siyang normal and regulated growth. Meanwhile, yung viral infection na yun, pupunta siya sa normal cell na yun or yung proto-oncogenes, and ang mangyayari doon, sisirain niya yung overall system nun. Or, kumaga, di ba kanina may sinabi ako na yung P35 na yung P35 here, kagaya na sinabi ko kanina, yung virus ay inactivates the P53 pala, sorry, P53 and the RB na nandun sa pinakasal natin. So basically, yung mga virus na to, pinapabagal nila or sinasara talaga nila, sinashutdown talaga nila yung tumor suppressing factors or system ng ating cells. Therefore, nagli-lead siya sa uncontrolled growth na nagli-lead sa cancer. Idagdag ko lang pala dito, sorry for interruption ulit, yung transmissions nila kasi hindi ko pala nailagay. So, sa HPV naman, natatransmit siya by sexual or skin-to-skin contact. And sa HPV naman is by blood, sex, or perinatal sa pagpinanganak. So, sa HCV, sa blood and IV drugs. So, parang yung sa loob lang din ng katawan. So, sa EBV, sa saliva lang siya. Sa HTLV1, if not, I'm not mistaken, sex, blood, and sa baby, sa breastfeeding. And next, sa HTVLV, HT or HSV2 ay bisexual. And yung etong sinabi ko kanina na eto. Ito yung sinabi ko kanina na hindi ako sure na isasama sa report, yung molluscum contagiosum. Medyo unknown pa yung transmission niya, yung way of transmissions niya. Also yung polyomavirus, same sila. But upon my research, sinasabi dito na pwede silang maiwasan by just having decent hygiene. So lastly, the development of neoplasm. So define muna natin ano yung neoplasm. So basically, ito yung abnormal growth ng cell or often referred to as tumor. Pwede siyang maging malignant or tawag dito isa, benign. Yung benign is yung safe, medyo safe pa siya, non-cancerous. The malignant naman ay cancerous. So, nagiging benign or malignant yung isang tumor depende sa activity ng cell. So, ito, kung nakikita natin sa flowchart, nagsisimula siya sa virus and genetic factors
of host irrespective of viral infection. So ngayon papasok yung virus dito. Ang gagawin niya, pag pumasok yung virus dito sa may genetic factors na to, magkakaroon ng changes sa genome ng somatic cell. Ngayon, kasi nga, i-hijack na yung DNA ng normal cell na yon. So, mababago yung genome, mababago yung DNA, eventually, mababago yung gene regulation or end production dahil nga nagkaroon ng changes in genome of somatic cell dahil sa viruses. And magkakaroon tayo ng activation of growth promoting oncogenes and inactivation of cancer suppressor genes. Yan. Kapag na-inactivate yung cancer suppressor gene, mawawalan ng mawawalan ng limit yung growth ng cell natin or ng gene. And sasabayan pa niya ng activation ng growth promoting oncogenes. So, yun na ang mangyayari. Walang limit or walang nagsusuppress sa growth ng gene and ng cell. Ngayon, may express yung altered gene na to and mawawala yung regulatory gene products. So, magre-resulta siya sa neoplasm. So, ayun, yung virus, pupunta siya sa cell, babaguhin niya yung genome sa DNA ng somatic cell. Ngayon, mangyayari, tataas yung production or growth rate ng cell dahil sinupress niya or shutdown niya yung cancer suppressor gene nun. And mangyayari, magde-develop into tumor. And ang masama pa ron, if malignant yung tumor na to, pwede pa niyang atakihin yung mga neighboring cells nito. So, magkakalat pa siya ulit ng lahi niya. But the benign naman, hindi. Lang siya. Chill guy lang siya. And that's all for my presentation. And take note that yung research ko na to, yung report ko na to ay nakafocus lang siya sa identifying the distinguishing features and clinical relevance lang na oncogenic viruses. Medyo malawak pa yung oncogenic viruses, but yun na nga, ito lang yung focus ng aking study. So, yun, good luck sa ating lahat.